Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Alam mo ba na isa sa pinakakilabot na kaso ng pagpatay sa Australia ay hindi nangyari sa lupa, kundi sa gitna ng dagat, kung saan sinubukan ng salarin na isisi ang krimen sa isang pating. Noong 2003, isang insidente sa karagatan ang unang inakala bilang isang trahedya. Isang aksidenteng pagkamatay na posibleng dulot ng shark attack. Ngunit habang lumalalim ang imbestigasyon, unti-unting nabunyag ang isang mas madilim na katotohanan. Isang babae ang namatay sa dagat at ang kanyang mga sugat ay sadyang binago upang magmukhang gawa ng kalikasan. Ngunit sa likod nito, isang taong pinagkakatiwalaan niya ang tunay na may sala. Kilalang mapanganib ang mga karagatan ng Australia. Sa lawak ng baybayin nito at dami ng aktibidad sa dagat, hindi na bago ang mga aksidente at biglaang pagkamatay sa laot. Kapag may namatay sa dagat, madalas ay tinatanggap na lamang ang paliwanag, pagkalunod, aksidente o pag-atake ng pating. At ang paniniwalang ito ang naging perpektong takip sa krimen. Noong 2003, isang magpartner ang naglayag sa dagat para sa isang karaniwang biyahe. Walang kakaiba, walang inaasahang trahedya. Ngunit sa pagtatapos ng araw, isa lamang ang bumalik. Dala ang isang kwentong sinisi ang karagatan sa biglaang pagkawala ng kanyang kapareha. Ang biktima ay si Tina Watson, 26 taong gulang, isang bagong kasal na babae na kilala bilang mabait, masayahin at puno ng pangarap. Mahal niya ang kanyang asawa at nagtitiwala siya rito. Wala siyang dahilan upang magduda na ang taong kasama niya sa pagsisid ay magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang salarin ay si Gabe Watson, 33 taong gulang. May training bilang rescue diver. Sa mata ng iba, siya ay isang responsableng partner at may sapat na kaalaman upang humarap sa anumang emergency sa dagat. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, may mga tanong na unti-unting lumilitaw. Ayon sa mga naging resulta ng imbestigasyon, namatay si Tina habang sila ay nagsisisid sa dagat. Sa halip na tulungan siya sa oras ng panganib, lumabas ang hinala na sadyang iniwan o pinabayaan siya ng kanyang asawa. Dahilan upang mawalan siya ng malay at tuluyang lumubog. Matapos ang kanyang pagkamatay, pinaniniwala ang binago ang kondisyon ng katawan at mga sugat ni Tina upang magmukhang bunga ng aksidente o pag-atake ng pating. Isang kwentong madaling paniwalaan sa gitna ng karagatan ng Australia. Ang dagat ang ginamit na tagapagtago ng katotohanan. Ngunit ang lahat ay nagbago dahil sa forensic investigation. Napansin ng mga medical examiner ang mga hindi tugmang detalye. Mga sugat na hindi ganap na umaayon sa karaniwang pinsalang dulot ng pating. Ang hugis, lalim at ayos na mga sugat ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Muling sinuri ng mga investigador ang kwento ng lalaki. May mga detalye na pabago-bago. Ang oras ng pangyayari ay hindi nagtutugma at ang kanyang emosyon ay tila kontrolado, parang pinag-isipan, hindi likas. Dito nagsimulang mabuo ang mas mabigat na hinala. Hindi ito aksidente.
hindi ang dagat ang pumatay sa biktima, kundi ang sarili niyang partner. Pinatunayan ng mga eksperto na ang mga sugat ay sadyang inihulma upang linlangin ang imbestigasyon. Ang planong pagtatakip krimen ang mismong naging dahilan ng kanyang pagkabuking. Ang kalikasan ay sinubukang isabit, ngulit hindi naloko ang siyensya. Lumabas ang ebidensya na ang krimen ay maaaring pinagplanuhan, hindi bunga ng biglaang galit o takot. Ang maingat na pagtatangkang itago ang tunay na sanhi ng kamatayan ay nagpapakita ng malinaw na intensyon, isang malamig na plano upang takasan ang hustisya. Ang lalaking minsang itinuring na biktima ng trahedya ay ngayong nakita bilang isang taong handang manipulahin ang katotohanan at gamitin ang takot ng tao sa dagat upang itago ang kanyang kasalanan. Dahil dito, si Gabe Watson ay nahatulang guilty sa kasong pagpatay. Ngunit bago pa man ikinasa ang paghuli ng mga pulis sa kanya, ay nagawa nitong tumakas papunta sa United States. Pero dahil sa katibayan ng kaso na ipinatupad ng gobyerno ng Australia, na-intercept ito ng mga pulis sa Estados Unidos pagkalapag ng eroplano sa Los Angeles International Airport at tuluyang kinulong sa kanyang kasalanan. Ang kasong ito ay nagpapaalala ng isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lahat ng mandaragit ay nasa karagatan, dahil kung minsan sila ay nasa mismong tabi lang. Ipinapakita ng kasong ito kung paano nagiging sandata ang tiwala, kung paanong ang isang pamilyar na lugar ay maaring maging tagpuan ng krimen, at kung gaano kadaling paniwalaan ang isang kwento kapag ang sitwasyon ay tila natural. Pinatunayan din nito ang kahalagahan ng forensic science, na kahit anurin ng alon ang ebidensya, ang katotohanan ay palaging may paraan upang lumutang. Kaya ang tanong ngayon, ilang krimen na kaya ang itinuring na aksidente dahil lamang kapani-paniwala ang kwento? At ilang pa ang umaasa na mananatiling tahimik ang dagat upang maitago ang kanilang kasalanan? Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, ay mag-like, comment, and subscribe kayo para wala kayong ma-miss na videos natin. Hanggang sa susunod, ingat!